Good morning! Ayan, babati ako ng Merry Christmas na rin. Baka malimutan ko lang bawat isa sa atin. Praise God! This is the last month of the year 2023. Tama ba? And next month, we will welcome the year 2024. Just remember, this same month last year, we were in SM Cinema. Tama ba? Sino yung mga nakatin dito sa SM Cinema? Ayan. And half of this year, tayo ay nasa TCU. Tama ba? And now we're back to our home, the City of the Lord Church building. Praise God. Meron pa bang naliligaw? Kasi pag nagtanong kami, nasaan si ganon? Naligaw. Nasa SM Cinema daw. Nung nandito tayo. Nung nasa TCU naman, nasa SM Cinema. At ngayon, hindi na natin alam kung nasa sila. Sana hindi naliligaw. Hindi ba? But again, kahit saan tayo naroon, ang importante, kasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Kahit saang lugar. Praise God. And this month, mag-celebrate tayo soon ng Christmas. Kasi this is, ito yung celebration talaga ng sobrang maraming celebration na ginaganap. And this is also the year na kung saan may mga planning nangyayari. Ano ba ang nangyari sa akin for the year January to this? So nagkakaroon tayo ngayon ng evaluation. Praise God. At ngayong araw, tayo ay mag-aaral. So fasten your seatbelt. Tayo ay ready to take off na. Tama ba? Yan yung sinasabi ng mga piloto kapag nasa loob na tayo ng eroplano, magte-take off na at i-focus. Ang ibig sabihin nun, we will fly high na. At ating unawain ang mensahe ng Panginoon with this presence sa umagang ito. Are you ready? Yes. Kalabitin nyo nga ang inyong mga katabi. Ready ka na ha? Makikinig ka. Focus tayo ngayon. Amen. Okay, so tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kung saan nagtipon-tipon kami upang minsan pa ipahayag ang iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, dahil you are always with us wherever we go, saan mang lugar kami, truly, Panginoon, ang iyong salita ay patuloy na aming nararanasan, aming sinasabuhay, at especially your presence is so much important. That's why we're here and you showing us always your faithfulness and love. Thank you, Lord, for today. At hayaan po namin, let the Holy Spirit control this pagtitipo namin, yung mga pag-aaralan namin. Let the Holy Spirit be our teacher today. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. My topic today ay pinamagatan kong Kingdom Transformation is Now. Mapapansin nyo na every time na ako'y tumayo dito sa harap, I always preach the kingdom of God. Why? Because Jesus did not preach healing when He was on earth. He did not even preach prosperity. He did not even preach salvation, deliverance. But He preached about the kingdom of God. Why? Because it's already a total package. Nandito na lahat yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin. It is because the Lord Jesus Christ taught us the prayer, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. God wants us to experience heaven on earth. That's why He taught that sa atin.
And when we say kingdom of God, it is also otherwisely known as it is also a country. So sa Pilipinas lang kasi, hindi kingdom yung kaparaanan. Tayo ay democratic. But in a kingdom, there is a king. Tama ba? Kasi kung walang king, hindi siya kingdom. So, there is a king na kung saan he owns everything. He owns all the properties and everything in it. And mayaman ang ating hari, ang hari ng mga hari. And that is our Lord Jesus Christ. Amen? And that's why, to those who live in this kingdom, everything is provided. Walang nagugutom. And that's why si David, sinabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. When we are in the kingdom of God, wala tayong pangangailangan. Everything is provided. Amen? Material things is provided. Healing is given. Deliverance. There is deliverance. There is salvation. Because this is the culture of the kingdom. And now, bakit transformation ang aking topic? Because the Lord wants us to have a transformation. Bago magkaroon ng transformation, there will be a transformation. Amen? And what is transformation? What is the meaning of transformation? Transformation is a dramatic change or in form or appearance. It is also an extreme radical change. Ang Tagalog nito ay pagbabagong anyo. Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Nagbago na ba yan? Nagbago na bang anyo niyan? Baka naman di nyo na makilala kasi from head to toe, retoke na. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin, but that is also part of it. But I'm telling here yung inward experience ng transformation. Okay, what are the truths? What are the truths to ponder about transformation? Number 1, stay connected. Kailangan nandito tayo sama-sama. Sama-sama, kabit-kabit. Example ng ganitong kaparaanan para tayo magkaroon ng transformation. Yun bang bata na nasa sinapupunan ng nanay? Di ba? Nung dyan siya ay depende sa nanay niya sa nutrisyon. Kaya siya nabubuhay eh. Tama ba ako? Mali. Tama? What about electric power transmission? Ito yung nagke-carry ng energy from one place to another sa mga bahay-bahay natin. Kaya tayo may ilaw ngayon. May connection tayo, hindi tayo naputulan. Amen ba? At internet. Wi-Fi is life. Tama ba mga kabataan? Wi-Fi is life. May Wi-Fi ba dyan? Pag walang Wi-Fi, ayaw sumama sa'yo. As if naman, iyon ang kakainin. No? Wi-Fi is life for them. Why? Kasi sa panahon natin talagang, na tayo digital na talaga. And that's why we connect each other even in the cloud through internet. So, nagkakaroon na tayo ngayon na, makikita tayo saan? Online. Di ba ganun na minsan? So, ibig sabihin, connection is so important. Tingnan natin ito. Sa 1 Corinthians, ang sabi dito, now, I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there is no divisions among you, for that you be made complete in the same mind and in the same judgment. When we are connected, there is completeness in us. Kasi we have the same mind, the same judgment. Amen? So that is connection. And sabi ni PJB, connection bridges stability and power.
Praise God. Ano pa? Pangalawa na truths to ponder about transformation is there is a personal transformation is needed. We will have an example here. You know Peter? Peter, kilala nyo yan, 3 linggo nang pinipreach dito sa harap. But Peter is just like us. Ano yung mga inaccuracies ni Peter before, nung hindi pa siya natatransform? First, siya yung kasama-kasama ni Jesus with the disciples na ayaw manalangin. In fact, tinawag sila ni Jesus na, can you watch over me? Pwede ba kayong sumama sa amin para manalangin? 1 oras lang. Pero inaantok pa rin sila. Second time, bumalik si Jesus, tulog pa rin. Third time, tulog pa rin. So si Pedro, yung taong inaantok sa panalangin. Sana walang inaantok ngayon sa pakikinig. Hello? Hello? So yan si Pedro. Sino pa siya? Siya yung takot mamatay. Natatandaan nyo, nung si Jesus ay binetray ni Judas at nakita siya, nakasama na sumusunod. Ang sabi nung mga tao doon, di ba kasama yan ni Jesus? Kasi kung magsalita siya, Galilean ang tono. Yung bang anong ebidensya mo na ako ay Bisaya man, Ged? Ganon. Pero hindi man Bisaya si Pedro. Ang sinasabi ko lang, nakilala siya because of the diction niya. Ang sabi ni Pedro, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Dahil takot siyang mamatay. So, isa yan sa inaccuracy ni Peter. At siya din ay madaling ma-distract. Remember, nung tinawag siya ni Jesus, siya ay lumakad sa tubig, pero na-distract siya. Kaya siya ay lumubog. But, when transformation comes, tingnan nyo, in Acts, and when there had been much dispute, Peter rose up and said to them, men and brethren, wow, iba na siya. Siya na yung tumatayo. Kayo mga kapatid, ang Kristo na inyong inaalipusta, siya ang Diyos na buhay. Iyan ang ibig sabihin niya. Ang sabi dito, you know that a good while ago, God, those among us, that by the mouth of the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. So God who knows the heart acknowledged them by giving them the Holy Spirit just as He did to us and made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. Siya na yung tumatayo, standing in His faith. So that's what transformation can do to a person. Kaya niyang tumayo, hindi siya natatakot, even mamatay. Tama ba? So that's what transformation can do. Tingnan din natin itong number 3. Personal and genuine encounter with God is experienced. For us to experience transformation, kailangan may personal encounter tayo. Sino naman ang example dito? Let's see Jacob. Si Jacob had 2 encounters. Una, in Genesis 28, basahin niyo na lang, medyo mahaba-haba, kwento ko na lang. Siya ay pinapunta ng kanyang tatay, si Isaac, sa kanyang uncle Laban. Para doon tumira at doon na rin mag-asawa. Kasi ayaw ni Isaac na mag-asawa ng Canaanites. Siyempre mga pagano. At pangalawang reason, dahil tumatakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. And during that time, papunta siya doon, mahaba kasi journey, nakatulog siya. At nung makatulog siya, nagpakita sa kanyang panaginip ang Panginoon. Ang sabi nito, I am the Lord God of Abraham, your father, and the God of
Isaac, the land on which you lie, I will give to you and your descendants. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place, and I did not know it. And he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Ang sabi niya dito sa 19, and he called the name of that place Bethel. The name of that city had been lost previously. Bethel is the house of God. Nagkaroon siya ng experience na makita niya ang bahay ng Panginoon dahil nagsalita sa kanya ang Panginoon. That is the first encounter. Fast forward tayo, siya ay tumira na sa kanyang uncle, nagkaasawa siya at nagkaroon siya ng anak na 12. And now, syempre may tinatawag na there's no place like home. Amen? Kahit nasang lugar ka, namimiss mo pa rin yung bahay mo. Now, pabalik na siya. Gusto niyang umuwi. Pero hindi siya excited. Kasi takot siya. Dahil meron siyang problemang iniwan na hindi pa tapos. Ano yon? Hindi siya nagkaroon ng time magkasundo ng kanyang kapatid na si Esau. Nangyayari ba yun sa atin? Kapag may problema tayo o issue in the past na hindi natin agad ito na solusyonan, ito'y magiging multo sa atin. So that's what happened with Jacob. Anong nangyari kay Jacob? Ang sabi dito in Genesis 32. So Jacob, ito na, nagkaroon siya ng encounter, he prevailed. Ang sabi ng dito, na nag-prevail siya. So in verse 20, so Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Tingnan natin tong my life is preserved. Ang mga Israelita, when time of Moses, ang sabi lang kay Moses, ayaw namin makita ang Panginoon. Kasi pag nakita namin siya, mamamatay kami. Pero you see, there's transformation happened with Jacob. Ang sabi niya, for I have seen God face to face, my life is preserved. Wow, nag-iiba ang pananaw. Nagkakaroon ng pag-asa. When you have an encounter with God, iba yun, kapatid. Hindi mo siya maipagpapalit. And that's why, magtatagal ka kung ano man yung ginagawa mo na purpose ni Lord sa'yo. Kung may pinapagawa sa'yo, magtatagal ka. Bakit? Your life is preserved. Amen? Your life is preserved. And that's why, this is the encounter of Jacob. Ano yung pangalan ng lugar na yon? Peniel. Because Peniel means encounter God face to face. Praise God. What else ang truth about transformation? Your mental thinking must change. Narinig ko rin to kay Pastor Wilbert, the powerful force on this earth is not the Holy Spirit, but the power of your mind. Ito pa, in Ecclesiastes, ang sabi diyan, money is everything. Mukhang pera ang tao. Tama ba? Kaya kapag yayayain mo sa isang gawain o kaya sa isang lugar, ang tanong sa'yo, may pagkakaperahan ba dyan? Pagkakaparehan ba yan? Tama ba? Pagkakaperahan ba yan? Oh, totoo ba na money is everything? Sabi ng Bible Sabi ng Bible, money is everything. Kaya lang dapat ganito. Ang pera, huwag siyang magdomina sa atin. Kundi, tayo ang magdomina sa pera. Kaya ito nagkakaproblema dahil hinahayaan natin, ipagpalit natin yung mga priorities natin sa pera. Kahit hindi umaten ng Sunday. I mean, walang problema, hindi ko sasabing umaten ng Sunday kung may trabaho ka.
Walang problema yung pag-attend o hindi mo pag-attend. Ang sinasabi ko lang, pag pipiliin ka, huwag mo namang piliin na yung Sunday dahil tayo nag-celebrate ng Sunday worship pag Sunday. Kasi may alam ako, pinili yung trabaho ng Sunday, pwede naman ibang araw. So again, ano ba ang priority mo? Ano ba ang priority mo? Ang sabi ng Matthew 6:24, dalawa lang yung master dito. It is God and Mammon. Kinompare sa Panginoon ang pera o resources. Don't you know that the most powerful thing next to God is money, not Satan? Minsan nyo lang binabanggit si Satan, pero mas marami kayong binabanggit na pera. Tama ba? Hello? Sa mahirap, natin to, tatlo daw klase ng status sa mundo, dito sa mundo. May mahirap na ang pinag-uusapan ay, anong pagkain mo dyan? Ako, wala akong pagkain eh. Naputulan nga ako ng kuryente. Ganon ang usapan ng mahirap. Ano naman ang usapan nung may kakayanan? Ang sabi nung may kakayanan, alam mo ba, may discount sa SM. May discount. Lahat ng discount, alam nila. Shopping galore talaga. Yung may kakayanan. Hello? Ang pinag-uusapan, saan may discount, saan ang magandang mag-shopping, kasi may kakayanan. Tama naman, sabi naman ng Bible, enjoy the fruits of your labor. Tama? Pero yung mga may mayaman naman, ganito. Pag yan ay nag-usap, hindi pinag-uusapan ang pera. In fact, pagkakain yan sa restaurant, hindi titingnan ang presyo. Basta gusto bibilhin. Hindi kagaya natin. May calculator sa utak. Magkano ba yun? Ilan ba tayo? 10. Baka 2,000 na yata yan. 1,500 lang po eh. Ganon. Nagko-compute. Ito, hindi ganon. Hindi sila nagko-compute. Because these people are already rich. They talk ideas. Ang mayayaman din nag-uusap ng pera. Kasi alam nila yung ideya, yun yung mag-generate ng pera, ng wealth. Do you agree? Parang tulog ang aking mga kausap dito. Nag-iisip ba kayo o parang, hindi ko maintindihan yun. Sige, let's move na lang. Okay, let's move. Paano mangyayari ang transformation? Si Mary, noong sinabi ni Angel Gabriel sa kanya, yung magko-conceive siya, but by the Holy Spirit. Anong sabi niya? Let it be done according to your will. On the other hand, si Zechariah na tatay, na isang priest na tatay ni John the Baptist, ang sabi ni Angel Gabriel, magkakaanak. Kasi nanalangin sila eh. Sila mag-asawa. At tinugon. Pero ang sabi ni Zechariah, how can this be? So, ibig sabihin, paano mangyayari yun? May edad. Huwag ka nang manalangin. Kung sinagot ka ni Lord, nagduda ka pa. So, anong nangyari sa kanya? Napipi siya until such time na ipanganak yung kanyang, si John the Baptist. Gusto niyo bang mapipi? Hello? Gusto niyo bang mapipi? Kausapin mo yung katabi mo, pipi ka ba? Ibig sabihin ko, nagdududa ka ba sa plano ng Panginoon sa'yo? Iyon ang ibig sabihin. But Mary said, how will it happen? Ang tinatanong lang niya, ano po ang process? Kasi nga virgin po ako. So naipaliwanag naman yun sa kanya. So dapat ang attitude natin is like Mary. She was willing to undergo the process. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon sa kanya. Amen? So, paano nga ba ito mangyayari? Number 1 is,
there should be a collaboration with the leaders of the nation, hindi lang nation, 7 pillars of society. In fact, ito yung hindi natatap ng mga Kristiyano. Ano yung 7 pillars of society? Ito yung government, entertainment, business, education. Ito yun. Hindi ito natatap. If we want transformation, kailangan nating magkaroon ng collaboration dito. May example ba sa Bible? Meron. Basa. Sige, basa tayo. So now, because of this King Hezekiah and the prophets Isaiah, the son of Amos, prayed and cried out to heaven, and the Lord sent an angel who destroyed every mighty warrior, commander, and officer in the camp, the king of Israel. So he returned in shame to his own land, and when he had entered the temple of his God, some of his own children killed him there with the sword. King Hezekiah and prophet Isaiah had a partnership. Nag-pray silang dalawa. Bakit? Because the Judah at that time ay binubuli ng King Assyria. Ang sabi niya, wala pang gumapi sa amin na Diyos. Wala pa. And that's why nagkaroon silang partnership in prayer. Yung bang pray together, and the Lord answered. Anong nangyari? Anong sabi? The Lord sent an angel, destroyed every mighty warrior, na walan na sila ng sandatahang hukbo. Ito ang masaklap. Masakir pang nangyari sa kanya. Because his own children killed him there with his sword. So, if we want transformation, first, there should be a collaboration with the leaders. Hindi lang ng nasyon na to, kundi yung 7 pillars of society. Next, we have to recognize the move of God with other people. Ibig sabihin, kung merong nangyayaring magandang bagay na ginagawang Panginoon sa isang lugar, huwag natin tong kontrahin. Baka kasi ang Panginoon ang kumikilos dito. We have to recognize the move of God sa mga taong ito. Ang sabi ng Romans 12:4, for us we have many members in one body, but all the members do not have the same. But all the members do not have the same function. Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong trabaho. Ang mata, taga-tingin. Hindi naman pwede yung mata siya yung lumalakad. Hindi ba? Yung tenga, siya yung nakikinig. Kung ano ang trabahong binigay sa atin ng Panginoon, recognize it, na bigay ng Panginoon. Huwag tayong maging kontrabida. Kasi ang bida lang naman ay si Jesus. Amen. Huwag naman tayong maging kontrabida. Pag tayo naging kontrabida, si Jesus ang ating kinukontra. So, kailangan nating i-recognize ito. Kasi hindi naman natin kayang mag-isa. Amen ba? Sa church na lang. Kasi transformation masyadong malawak. Sa church na lang. Hindi kaya ni Pastor Chris, Pastor Malu ang gawain dito. Hindi rin namin kaya, lalo rin naman ako, isa rin naman akong di ganun kalakas ang katawan. Sa church pa lang yan. What about in the community? Diba? So there should be a recognition of the move of God sa bawat grupo. Kung may ginagawa ang Panginoon, praise God for that. Matuto tayong matuwa o magalak sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga kapwa. Amen? Kasi babalik yun sa'yo. Babalik din yun sa'yo. Kasi iba yung meron kang grateful heart. Next, go for excellence. Ano ba yan? Ibig sabihin, in Revelations 4:1, ang sabi dito, come up, ano sabi dito? Come up here. Come up here. Pag sinabing come up here, hindi ka pababa. Natural naman, di ba? Come up. Ibig sabihin ng Panginoon, go for excellence, and I will show you what must take place.
take place after these things. Yun palang going excellence, makikita mo yung mga bagay na hindi mo siya makikita dito lang, sa paligid nating ito. Parang ganito lang yan. Pag ikaw ay sumakay ng eroplano, yung bahay building na lang, ang laki-laki. Pag nasa tuktok ka, parang posporo. In fact, hindi nga posporo, tuldok lang. At dadating yung time, wala na siya. So parang yan din lang yung problema natin. Pag tinitingnan natin malapit, ang laki-laki. Ang laki-laki. Minsan nabubulag ka, laki ng problema ko. Pero subukan mo, na come up higher. Ibig sabihin ng come up higher, yung mga principles ng Panginoon, i-apply mo. Mawawala yan. Wag, parang sabing ganun, in every level, there is a devil. But we should come to a point, in every level, there is no devil. Why? Nangyari na yun kay Jesus. Said, the devil left him. Walang magawa ang kaaway sa kanya. Dahil, wala nang maibato. The devil left him. Baka tingnan nyo ang katabi nyo, baka may kasamang iba yan. Let the devil left you. Dumating tayo dun sa itaas. Lagi tayong nandun sa presence ng Panginoon. Kasi ang mga astronaut, di ba, pag sila ay nasa taas, hindi na nag-a-apply ang law of gravity. Dito lang sa atin. Wala nang law of gravity sa kalawakan. Kaya sila nagfo-float. At yung mga mountain climbers, pag umakyat sila ng bundok, nawawalan pala ng oxygen. Kaya may dala silang mga oxygen tank. Kaya pala sabi ng doktor ko, pag sa Baguio daw, mababa daw ang level ng oxygen. Kaya mag-ingat ako kasi may asthma ako. Baka daw ako sumpoy. It's because mababa daw yung oxygen sa matataas na bagay. But we're speaking of excellence. Meron tayo dito kasi sa church, meron tayong DSLE. It was already launched 2 months ago ata yun. Dominion of School for Life Excellence. Ito ang mga tanong. Ano ang gusto mong gawin? Kahit hindi ka kumain, kahit hindi ka matulog, meron ba nun? Parang alam ko lang, yung mga in love lang yung ganun eh. Meron bang ganon? Siguro meron. Alam ko meron. Tanungin nyo sarili nyo. Meron yan. Ano pang tanong? Ano ang gustong-gusto mong gawin kahit hindi ka bayaran? Ibig sabihin, ito yung gift na nag-o-operate sa'yo na kahit hindi ka nabayaran kasi gusto mo. Ang worship team, karamihan dito, ang gifts nila is singing. Mga technical, talagang may mga gifts yan. Why? Meron silang talent, pero ginagamit nila ito. At sila ngayon ay gumagawa, I think, ng songbook para i-monetize. Para i-monetize. Go for excellence. Amen? Ang sabi ni PJB, only in the spirit world that we can see and understand God's revelation. Kasi, pag dito talaga, tayo, kung anong umaandar sa utak natin, yun lang yung alam natin. Pero if we go beyond the natural, we operate in the spirit, makikita talaga natin yung come up here. And I will show you great and mighty things. Praise God. Next, number 4, involvement to a task that needs your expertise. Gusto ba natin magkaroon ng transformation? Involve natin yung ating sarili sa mga bagay na gusto mo. Yung bang kahit hindi ka bayaran. Ang sabi ko nga, volunteering is a blessing. Bakit? Marami dito mga volunteers. Ngayon, may trabaho na. Alam nyo ba? Na sabi ng maraming graduates. Sino ba graduates na dito?
Newly grad. Parang wala, hindi yata kayo nag-aaral. Newly graduate, walang newly graduate dito, old na pala. Kasi yung mga newly graduate, siyempre hayok yan maghanap ng trabaho. Sasabihin nila, hirap nang maghanap ng trabaho. Pero alam nyo ba ang totoo? Marami kasing trabaho naman. On the side of the employer, ang gusto nilang i-hire ay yung excellent person. Yung skilled. Yung skilled. Kasi sayang ang pera ko sa kanya. Gusto ng mga employer, yun talagang mapapakinabangan. Anong sabi dito? Romans 20. Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings. Alam nyo, nung unang panahon, interview pa lang, itsura pa lang. Hindi ka napapasa sa interview kapag ikay panda, kapag siguro ganito. O kaya may kapansanan, hindi tatanggapin. Interview pa lang. Now, pag pumasa ka naman, hindi ka pa rin agad. Kasi may training, I think 2 years pa, bago ka isalang sa trabaho. So ganyan ang skilled person. Pinag-aagawan actually. If you are a skilled person, name your price. Tama ba ako? Pero kung wala, sorry. Next. Sa interview, next. Tatawagan na lang kita. Ako ganun nagganon ako nung ako yung nag-a-apply bagong graduate. Okay, miss, I will just put your resume in an active file. Hanggang ngayon, senior citizen ako. Wala pang tumatawag sa akin. Active file talaga yon. Ganon siyempre, siguro hindi pa tayo qualified for that. May purpose na iba si Lord. So, ito yung nangyayari. Kapag skilled na isang tao, name your price. Amen? Do you agree? Siyempre naman, di ba? Pero ito yung mga taong hinahanap talaga ng mga kumpanya. Ayaw nila yung pa-keme-keme, pa-arte-arte. Ayaw nila yan. In fact, ngayon may survey ayaw nilang kumuha sa mga school na medyo, alam nyo na, yung nasa, kasi daw, patience daw kulang. Sabi ng mga kumpanya. Next. Eto tanong. Is transformation possible now? Tanong ko, is transformation possible now? Wala pang sumasagot. Okay, ganito. Kwento na lang ulit. Kwentuhan ko na lang kayo para baka makonvince ko pa kayo. In South Korea, this country is an agriculturist country. But because of their competence and excellence, nagkaroon sila ng car manufacturing. Hyundai, Kia. At may cellphone pa. Samsung. Imagine from an agriculturist, nagkaroon silang transformation. Yaman nila. In fact, nung pumunta kami ng South Korea, nakausap kami ng businessman. Sila competent, parang hindi nila tinatangkilik ang Japan. Kasi they believe in themselves. They believe in their products. May competition talaga yung dalawang yon. Another one is Japan. Japan, ano ang pamamaraan nila? Paano nag-transform ang Japan? Ang Japan kasi masisipag. Because of the work ethics. Work ethics nila. Merong mga nagtrabaho sa Japan, pag nagtrabaho doon, ang sabi lang, ang hirap ng trabaho doon. Bakit? Hindi kasi sanay. Ang sanay dito kung ano-anong ginagawa sa trabaho. Kung anong gusto mo, sige. But doon, talagang mahirap daw. Kasi doon sila train. Work ethics. Ako, gusto ko rin sana na yung mga nagtrabaho doon, kung ano yung natutunan doon, dalhin dito. Yun ang tinatawag na brain gain. Brain gain. In Japan, dito wala kang makikita during winter na nagpapala ng yelo. Kasi meron silang ginagamit nila yung natural resources,
hot spring nila para bago mag-form, may sprinkler. Para sprinkler, bago bumuo yung yelo, natunaw na. So, ganun sila ka-transform nation. So, ganun. Sabi ko nga ako this year lang, no? Siyempre, ako hindi ako mahilig mag-travel, pero mga anak ko. This year, I have 3 countries international na puntahan. March, Singapore, work-related. Noong September, Japan, family leisure. Siyempre, hindi dapat mawala ang ministry. And last month, punta kami ng Manila, ministry-related naman. So, gusto ba nating mangyari kung ano yung nangyari din sa ibang lugar, sa ating bansa? Kasi alam natin ang ating bansa, the word corrupt. Hindi ko sinasabing agad-agad magic, hindi. To minimize man lang. Okay, tanong ko uli, sino ang naniniwalang may transformation ng bansa natin? Itaas ang kamay para makita ko. Ayan, dumami naman. Dumami naman. Okay. 2 lang ang sagot dyan. Yes or no. If yes, may challenge. Tingnan natin to. Para tong litmus paper na inalagay sa water, checking if this is acidic or alkaline. Tingnan natin. Tingnan natin, magkaroon tayo ng test sa ating bansa o sa ating church. Number 1, getting started now. Nagsisimula na. Nagsisimula na? Yes, nagsisimula na tayo. Pero dapat hindi lang tayo panay simula. Marami dito. Nagsimula, nawala. Sana ganito ang transformation ng isang tao na narinig ko nung isang araw na kabataan. Na nagmahal, nasaktan, sakit. Wow. Naging Christian naman. Gusto nyo ba ganon? Nagmahal, nasaktan, naging Christian, at siya ngayon ay isang matatag na worker sa campus ministry. Nagkaroon siya ng transformation. Dahil naranasan niya yung mahirap na bagay na to. Sabi getting started now. Wag lang tayo panay simula. Kasi nga, ako, siyempre alam ko, yung mga nangyayari din dito, mga sumama, ang daming sumama, mga kasama sa workforce, sa SM, sa ganon. Tapos ngayon, wala na talaga, hindi ko na nakita. Nung binisita ko, anyari sa'yo? Nag-break. Nag-break siya nung girlfriend niya. Nakakaawa siya talaga. Nag-break. Sana, nag-break. Bumalik sana Pero, may bago naman na raw siya ulit. Agad-agad naman. Ang bilis mo naman. Kung ganon. Well, ganyan siguro yung kabataan ngayon. Okay, tingnan natin to. Ano ba challenge natin? Ito challenge. How would you sustain and improve? Wag lang yung tumigil ka, pero isustain mo at improve mo pa. Hindi yung, eto ka na, tumigil ka. Pag tumigil ka, pababa ka na, declining ka na. Kasi ang going for excellence, hindi talaga tumitigil, nag-i-innovate. May kwento ko. Yung Nokia, ano siya? Anong tagline ng Nokia? Connecting people. Tama? Tama ba? Hindi siya, connecting pa siya ngayon, hindi na masyado, pero nagde-develop ng bago. What about Apple? Ang Apple, siya ngayon ang in-demand. Bakit? Ano bang ginawa ng Apple naging in-demand siya compared to Nokia? Ang Nokia kasi nag-manufacture lang ng marami. Walang innovation nangyari. Si Apple naman, nag-focus sila sa research and development. Kaya, ang mga kabataan, kahit thunders, gusto na rin Apple. Ewan ko, anong meron sa Apple? Apple lang naman yun, di ba? Hindi naman orange or whatsoever. Bakit gusto si Apple? Di ba? Kasi nga, maganda daw yung features. Actually, ako meron, pero hindi ko naman masyadong nagagal. Pero sabi, hindi tama yun. Huwag kang bumili ng bagay, hindi mo rin pala na ma-maximize. Tama din naman. But you see,
Meron akong napanood naman na clips. Alam nyo ba, yung Nokia CEO, ang sabi niya, 2030 comes, there will be no more smartphone. Magiging obsolete na yan. Because technology will now be inputted in the physical body. Desperate na kaya ito? Desperate na ba? Kasi kahit anong gawin niya, hindi siya makalaban sa mga ibang makahabol, sa ibang mga brand. Pero actually, pwede rin mangyari yun eh. Pwede mangyari. Kaya yung mga comments doon, ayaw namin, 666 na yan. Wala tayong magagawa. Doon talaga papunta eh. Imagine. Wala na smartphone, wala nang hawak-hawak. Usap na lang kayo, naka-input na sa katawan natin. Wow. So, paano natin masusustain ito? So, going for excellence. Number 2, let God be the true Lord of our life. Is God truly the Lord of our life? Is the Lord our driver? Yes or no? Mali. Jesus is not the driver of our life. He is our boss. Sino may sasakyan dito? Sino ba may sasakyan dito? Halimbawa si Pastor Wilbert na lang. Pastor Wilbert, papasakayin kayo. Wala siyang kasama. Saan kayo sasakay? Sa likod o sa harap? Sa likod. Sinong sabi likod? Okay, sino sabi ay harap? Wala. Wala kayong alam? Kasi, ganito yun eh. Reality to ah. Kapag yung may-ari ng sasakyan, ang nagdadrive, nag-iisa, sasakay ako sa harap. Bakit? Kasi pag nasa likod ako, mapapagkamalan ako ang boss. Tama ba? Isipin mo, siyang may-ari ng sasakyan, ako pa ang boss, nakisakay lang ako. Tama ba? Naintindihan nyo ba? Si Jesus ang boss, siya ang nakaupo sa likod. Siya ang nagsasabi, dito mo yan. I-turn left, i-turn right. Diretso. Kasi He is the boss. Naintindihan ba? Hindi siya driver, He is the boss. Nagkaintindihan tayo. At ano ang challenge dito? How would you assess your personal relationship with God? Ito yung tanong natin sa bawat isa. Tanong natin to sa bawat isa. Anong relasyon ba na talaga natin? Baka driver nga siya, hindi siya ang boss mo. Bakit? Kasi ang nasusunod, hindi ko naman sinabing satanist ka. Kasi dalawa lang naman, di ba? Hindi ko naman sinabing satanist ka. Ikaw lang ang nasusunod sa buhay mo. Hindi si Lord. Marami kasing Christian ngayon, Christian by name, but not following Jesus. But not following Jesus. Next, ano pa? Let our steps be guided by the Holy Spirit. I think may nagsabi nito, no? Ang sabi dito, I think si Lao Chu ba nagsabi nun, a journey of 1,000 miles begins with one step. Tama ba? Tama rin, di ba? Actually, upgraded yan ni Dr. Tonde Becare. Ang sabi niya, a journey of 1,000 miles begin with the first right thought. Tama yun. Mas tama. I agree. Bakit? Kung step, sa palengke lang ako makakarating. Malayo-layo na nga yun eh. Pero pumunta ka sa ibang bansa, step pa rin? Hindi na, di ba? Mag-iisip ka na. In fact, pag aalis ka sa bansa o babalik ka, mag-fill up ka ng form. Anong tawag doon? Si Lenny, si Lenny kasi kasama natin dati dito. And now, pamilya natin. Welcome, Lenny Cook, sa The City of the Lord Church. Kapamilya pa rin natin yan. So, naalala ko lang kasi dumating siya. Nag-fill up din niya ng www.etravel.gov.ph. Tama ba? Effective kasi July this year, everyone na aalis ng bansa at babalik, mag-fill up ng form na to. At ang tanong doon na transportation, by air ba yan, by land ba yan, or by sea?
So, may preparation talaga. So, tama ito. The journey of 1,000 miles begin with the first right thought. Do you agree? Do you agree now? Amen. So, habang kasi tayo ay nagpapatuloy, tayo ay nare-refresh o nauunawaan natin better things. So, anong challenge naman dito? Bago yan, ang sabi pala ni JD dito is, sino si JD? Dr. Jonathan David. The changing of the mind is ours, not God. Sinabi ko na yan kanina, di ba? But the changing of the heart is God's. Kaya naman, kailangan magpasubmit tayo sa Panginoon. Kasi pag ang isip natin ang nananatili, hindi tayo magiging part of transformation. Next. Ito ang challenge. How would we become sharp in discerning the leading of the Holy Spirit? Kasi we need that, yung discerning, sharp discerning. Kasi ang hirap mag-step mahirap magplano. At kailangan yung plano ng Panginoon sa atin ang mangyari. Kasi kung plano natin, palpak yun. Pero ito, tatandaan nyo, ako experience ko na in my age. Yung mga gusto natin, yun ang ayaw ni Lord. Kaya lahat ng ayaw natin na gusto ni Lord, yun ang mangyayari. But, later on, mas maganda pala talaga yung gusto ni Lord para sa atin. Kasi ito yung magandang buhay. Amen? Next. Look for somebody who will bring us to the next level towards our destiny. Anong sabi ni WRB? Kilala niyo si WRB, di ba? Sinong di nakakalala kay WRB? Pakitaas ang kamay. O, pagka hindi nyo naman kilala, ewan ko na sa inyo, hindi kayo taga rito. Okay, ang sabi dito, the sense of destiny will give you strength. Pag meron ka kasing pananaw na pupuntahan, lalo it's a journey, it's an exciting part. May preparation talaga yan. Kasi that is your destiny, especially kung ito'y destiny ng buhay mo, it will gives you strength para masustain mo yung plano ng Panginoon sa atin. And ano ang sabi rin? The pursuit to a transformation will begin with the personal transformation of the leader followed by its citizen. Totoo, di ba? Magsisimula talaga yan sa leader. And, next, ito yung tanong. How strong is our connection with each other? Spiritual, biological family, or your leaders? Kumusta ba yung connection natin sila? Dead ma lang ba? Okay lang, pagkatapos okay tayo ngayon, mamaya kanya-kanya na tayo, wala nang pakialaman, ganun ba yon? Nangyayari din ba yan sa biological family? Na parang magkakasama lang pero magkaaway? Ang sabi parang ganito, okay tayong dalawa ha? Di ba hindi tayo okay? Kunwari lang para makita nila okay tayo. Ano yon? Peke pala. Peke. Dapat hindi ganon. How is our connection with each other? O mga kabataan, uso ang messages. Pag merong nag-text sa inyo, sagutin nyo naman. Sagutin nyo naman. Kasi lagi kayong hindi nagsisin. Pero actually, nakita nyo yon. Kasi ako, kahit medyo thunders tayo, hindi tayo millennials, may notification ng mga cellphone. In fact, pag may notification, mababasa mo agad, attend ka ba ng meeting? Kaya yun makita sa notification. Kaso nakita mo na, hindi mo natitingnan. Para kunwari, wala kang obligasyon, kasi hindi ko nakita Sorry, pero nakita mo na yun kasi may notification. Tama, mali. Yung mga kabataan. Hello? Ayaw nyo aminin. At meron ding apps sa settings daw, na hindi ko pa naman nagawa, na pwede mong gawin ito na nakita mo yung message, pero hindi ka nag-seen. Sana wala namang ganun na gumawa dito. Kasi panay kami announce. Pero walang nagsisin. Sana hindi namang ganun. Kasi pag sinin mo yan, nakakunik ka na sa amin. Magre-reply ka na. Amen ba? Sana hindi ganyan. Iwasan natin yun. Pag tinanong, nag-1-to-1 ka na ba? Wala pa.
Hindi na nagre-reply kasi hindi pa nag-one-to-one. So, wag ganon. Okay? Next. Last, get understanding. Whatever will it cost. Ang sabi ni, nandiyan ba si Daba? Okay? Proverbs 4:7, get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Sabi ni, hindi na ilagay yung kay WRB na sabi ano sabi? Living a life of excellence starts to a commitment to get understand. If we want to excel, understand things. Huwag lang tayo magbasa ng Biblia. Basa-basa, wala naman naintindihan. Wala din yun. Intindihan nyo. Paano maintindihan? Basahin, intindihin, i-apply para magkaroon ka ng wisdom. And, tanong, how do we value upgrading that will lead to personal experience? Just want to report to you. Last month, we went to Malaysia. Gusto ko lang itong let's value ang upgrading. Ito. Ayan. By the way, si Pastor Wilbert, nagkaroon siya ng reporting doon sa MUAR, sa, I think, 40 nations ang umaattend doon, representing. Nag-report siya, narrative report of what he's doing in the nation. Transformed nation. Ayan. So, ayan siya. Para lang din alam nyo, di ba? Kaya sabi ko, we're now getting started. Nagsisimula na. Kasi, imagine, tayo as the City of the Lord, represent by Pastor Wilbert as the senior pastor, nagpe-present doon. Hindi naman lahat nagpe-present. Sa Pilipinas, ilan nyo? Apat lang nag-present. Imagine. So, ibig sabihin, meron kang ipe-present. Kung magpe-present ka, wala. Hindi ka naman din pwedeng mag-present. Ano pa? Ito lang. Pakita ko lang yung mga pictures na iba. Ayan, yung mga pictures namin. Ayan, kumakain kami. Ito gusto ko lang Ito si Brian, kasi kumakain kasi kami noon. Sabi niya, kwento kami mentoring. Gusto ko ma-meet yung pastor nyo. Wala namang time, di naman sila nakita ni Pastor Wilbert. Okay. And next, ayan, mga pictures namin, siyempre sa hotel. Ito ang gusto ko, ito, si Prince Hudge ba yan? Prince Hudge. Yan. Ito, he is a businessman. Meron siyang business in Singapore. So parang AIM ganon. So itong taong to kasi after the presentation of Pastor Wilbert, nakilala siya, sinakay kami sa sasakyan niya going to doon sa conference place. At itong taong to, sobrang crave siya sa upgrading. He is a businessman, Imagine, he attended yung topic na School of the Prophet for 30 days. Imagine, 30 days. Kayo 2 araw lang pagod na To 30 days, businessman. Isipin mo, kung ikaw ay may tinda ka or whatever, 1 araw lang, 2 araw, ubos na ang aking, wala na akong pambabayad. Wala nang income, laging ganun, di ba? Pero ito, hindi siya nang hinayang, 30 days. Of course, may bayad pa yon. You see, he craves. Bakit kaya ganun? Because he value upgrading dahil hindi lang yun nagagamit sa business, hindi lang yan nagagamit sa business, kundi in the business. Kasi yung pinag-aaralan natin dito, hindi lang to dito sa loob. It can be applied in our marketplace, in the business, if you want to succeed. This person, matagumpay itong taong to. Kasi he loves upgrading. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Parang ang tahimik nyo Tahimik nyo, nanunod lang kayo ng pictures namin. Ayan na. So, ang sabi ni PJB, the transformation of an individual or a nation will depend on the revealed message of God that would make a difference for the world to witness. Praise God. So, pag may transformed nation, makikita talaga yan. So now, ang tanong ko uli is
nation is possible? Humina naman kayo. Kanina medyo malakas. Ngayon nakapagbigay na ako ng mga Kayo ngayon pa kayo humina ulit. Is transformation possible? Amen. Praise God. Mabuti naman at nakarelate ako sa inyo. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay, salamat sa oras na ito, sa mensaheng iyong ibinigay sa amin. Purihin ka, Panginoon. Truly, O God, na transformation in the Philippines ay mangyayari kapag we will become part of this. But first, help us, Lord, na magkaroon ng transformation in our lives. Ma-experience namin, Panginoon, yung encounter with you. Kasi po, Panginoon, it's really hard na magamit kami if we will not be transformed first. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Truly, Panginoon, sa mga darating na araw, Lord. Lalo na, Panginoon, this coming year, next year, Panginoon, help us, Lord, na mag-excel kami, Panginoon, to the purpose, Panginoon, ng aming buhay. And to the assignment, Panginoon, that you have given us. Help us, Lord, na kung saan patuloy naming makita at i-apply ang prinsipyo, Panginoon, na patuloy naming naririnig, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at dakilain, Panginoon, and I pray everyone here na narito, Panginoon, put in them the spirit of excellence in every every works of their hands. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. God bless us all.